Isang araw, tatlong lalaki ang walang awang binubugbog si Jean. Paulit-ulit siyang sinasaktan at inaapi ng walang tigil. Ngunit sa halip na lumaban, tinanggap na lang ni Jean ang bawat suntok na tinatanggap niya. Sa huli, napagpasyahan niyang umalis na lang. Ngunit bago siya makalayo, isang bully ang sumigaw at ininsulto ang kanyang ina. Takbo ka na lang sa nanay mo. Magpahinga ka sa kanya. Wala ka ring silbi tulad niya. Pagkarinig ng mga salitang iyon, biglang nagliyab ang galit ni Jean. Sa isang iglap, sumugod siya sa lalaki at sinipa ito ng malakas, dahilan para matanggal ang mga ngipin nito. Pagkatapos nito, hinarap niya ang dalawa pang bully at mabilis niya silang pinabagsak. Iaangat na sana ni Jean ang kanyang kamay upang ipagpatuloy ang pananakit sa kanila, ngunit biglang dumating ang kanyang ina. Tumigil ka na, sigaw ng kanyang ina. Lumapit ito kay Jean at sinabi ko na sayo, ang lakas ay hindi ginagamit para saktan ng iba. Ginagamit ito para protektahan ang mahihina. Sinubukan ni Jean na ipaliwanag na sila ang unang nangapi sa kanya at nagtatanggol lang siya sa sarili. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang ina. Inutusan siya nitong umuwi agad. Pagdating nila sa bahay, muling pinangaralan siya ng kanyang ina. Anak, ang lakas ay parang espada na may dalawang talam. Maaari nitong baguhin ang buhay mo para sa mabuti, o para sa masama. Ipinanganak kita at dinala rito sa tahimik na lugar na ito upang turuan ka kung paano gamitin ang lakas mo sa tama. Pero kung hahayaan mong kontrolin ka ng galit mo tulad ng ginawa mo ngayon, magiging isang kontrabida ka lang. Nalito si Jean at sinabi. Pero nanalo naman ako, paano naging talo ako? Sumagot ang kanyang ina. Talo ka sa laban mo sa sarili mong galit. Kung hindi mo makokontrol ang galit mo, mawawala ng silbi ang lahat ng training mo. Pagkatapos nito, sinabi ng kanyang ina. Halika, magte-training tayo sa labas. Biglang natuwa si Jean nang marinig iyon. Sa training, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano kontrolin ang kanyang emosyon habang lumalaban. Ipinakita rin nito ang mga kahangahangang teknik sa pakikipaglaban, na lubos na ikinamangha ni Jean. Kapag natutunan mong pigilan ang galit mo, sabi ng kanyang ina, makokontrol mo ang kahit anong laban. At mula noon, araw-araw silang nagsanay. Kinagabihan, matapos ang kanilang training, umuwi si Jean at ang kanyang ina upang maghapunan. Habang naghahanda ng pagkain ang kanyang ina sa kusina, bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Isa pala iyon sa ama ng isa sa mga batang binugbog ni Jean kanina. Nakatayo ito sa harap ng kanilang bahay habang sumisigaw at nag-iinsulto sa kanila ng malakas. Agad na lumabas si Jean kasama ang kanyang ina upang harapin ang lalaki. Tinanong ng kanyang ina kung ano ang kailangan nito at kung bakit siya sumisigaw sa harap ng kanilang bahay. Galit na sumagot ang lalaki. Binugbog ng anak mo ang anak ko. Hindi ko hahayaang makalusot siya. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Naramdaman ni Jean na unti-unting kumukulo ang kanyang galit. Handa na sana siyang sumugod sa lalaki, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ina. Mahinahon itong sinabi kay Jean, may mali ka rin sa nangyari. Kailangan mong humingi ng tawad sa anak niya. Nagulat si Jean sa sinabi ng kanyang ina. Ano? Magsusorry ako. Siya nga ang nangapi sa akin. Dapat nga turuan ko pa siya ng leksyon para hindi na siya mangbully. Habang nagtatalo sila, biglang nabasag ng lalaki ang bote na hawak niya at itinuro ang matalim na bahagi nito kay Jean. Halatang handa na siyang umatake. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na kumilos ang ina ni Jean. Sa isang iglap, hinarang niya ang atake ng lalaki. Hinawakan niya ang braso nito at ginamit ang sariling lakas ng lalaki laban sa kanya. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, nawala ng balanse ang lalaki at malakas na bumagsak sa lupa. Tahimik na tiningnan siya ng ina ni Jean at malamig na sinabi, dalhin mo ang anak mo at umalis ka na dito. Pagkatapos ay dali-dali silang umalis sa lugar. Pagkatapos ng nangyari, bumalik sa loob ng bahay si Jean at ang kanyang ina. Umupo sila at sinubukan ng kanyang ina na pakalmayan siya. Ipinaliwanag niya kung paano niya natalo ang lalaki. Hindi ko siya direktang sinaktan, sabi niya. Ginamit ko lang ang sarili niyang galaw laban sa kanya. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, mas madali mong makokontrol ang laban. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jean at sinabi, matulog na tayo. Ipagpapatuloy natin ang training bukas. Masayang sumang-ayon si Jean. Ngunit bigla na lamang tumayo ang kanyang ina na parang may naramdaman siyang kakaiba. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa kurtina. At nang makita niya ang nasa labas, bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. May paparating na isang napakapanganib na nilalang. Isang legendary beast na matagal nang may matinding galit sa kanilang pamilya. Agad niyang hinawakan si Jean sa balikat at seryosong sinabi, makinig ka sa akin. Manatili ka sa loob ng bahay at huwag na huwag kang lalabas, kahit anong mangyari.
At kung may mangyari sa akin, pumunta ka sa lolo mo at doon ka mag-training. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Jean ang nangyayari, ngunit naramdaman niya may paparating na napakalaking panganib. Pagkatapos nito, binitawan siya ng kanyang ina at dahan-daang lumabas ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, humarap siya sa nakakatakot na halimaw. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang matinding laban na tuluyang magbabago sa buhay ni Jean magpakailanman.